nating isulong na maging Pangulo si Inday Sara. Huwag po nating itutulak sa bangin ang isang mabuting pinuno o ilalagay sa pingit ng alanganin pag nagkataon at yan ay pinabayaan natin at gusto nyo lamang makilala. Diretsahan po akong tao at hindi po ako politiko. Huwag po natin gagamitin ang Duterte kung personal interest ko yan. Ang panawagan ng pagtitipon na ito ay para sa pagkakaisa ng bawat mamamayang Pilipino. Tayo ang gobyerno at ang pamahalaan ay itong administrasyon na ating tinutuliksa dahil sa mga anomalya, katiwalian at korupsyon. So alam nyo kung bakit tayo nandito. May kamalayan ang bawat isa dahil ito ay nakikita natin at namamalas natin sa pang-araw-araw ng ating gawin ng buhay. Gusto ko lamang i-talastasin ang mga kailangan nating malaman. Ang pagtitipon na ito ay tanda ng supremacy of civilian authority. Pero ito po ay kulang. Dahil po, kung tutusin, pag sinabing supremacy of civilian authority sa Article 2, Section 3, kailangan po ay halos ito ay puno magmula doon hanggang doon. Yan po ay pinapahiwatig ng kapangyarihan o makapangyayaring batas na ang may otoridad lamang ay mamamayang Pilipino para tutulan ang anomalya, katiwalian at korupsyon. Mayroon po tayong dalawang klase ng paninindigan na minsan nalilito tayo o nagkakaroon tayo ng kagulumihanan. Ang dalawang mukha o dalawang uri ng paninindigan ay ang integridad at ang prinsipyo. Minsan po hindi naliliwanagan sa inyo. Ang prinsipyo ay may dalawang mukha. Mali na o tama, ipaglalaban po ninyo yan. Pero walang integridad po dyan. Ang integridad ay base sa katotohanan. Pero ang prinsipyo, mali man o tama yan, dahil yan ang pinaniniwalaan mo, ipaglalaban mo, paninindigan mo. Kaya po, at tulad ng nangyayari sa loob ng Senado, na ang kanilang paniniwala o paninindigan nila na pwedeng maging dalawa ang uri o sangay ng Senado. Senadong Malacanang, Senado para sa masang Pilipino. Sino po ba ang dapat nasundin sa dalawa? Sino ang lehitimo? Ang lehitimo ay ang Senado para sa masang Pilipino. Hindi ang Senado o ang mga senador para sa Malacanang. Kapag sinabing Senado na para sa Malacanang, yan ay sumasagisan ng isang kolonyalismo mentalidad o mapang-aliping kaisipan. Minamanipula ang kaisipan ng mga minority na para sila ay papaniwalain sila ang karapat-dapat at lehitimong itinalaga na para gumawa at magsagawa o magkaroon ng pagsasagawa ng mga batas na dapat pag-usapan. Kung nasa integridad po ang ating paninindigan, kahit po yan, katulad ng ginawa ng ating 13 mga senador, nabawasan tayo ng isa. Nag-overtabakot si Chis Escudero. Ibig sabihin po nyo, nakikita po natin na siya ay isang taong nasa prinsipyong paninindigan. Dahil kaya siyang pasunurin. Pakinggan nyo pong mabuti dahil para hindi po tayo malinlang sa susunod ng mga darating na eleksyon kung meron man. Kung meron man. Mapalat tayo kung magkakaroon tayo ng susunod na eleksyon. Ito lang masasabi ko, kung bakit si Chis Escudero ay sinabi ko na sa prinsipyo
ng paninindigan, yun yung paniniwala niya at siya ay kaya pasunurin ng dahil sa kapangyarihan na impluensya nitong administrasyon. At hindi sumusunod itong 12 senador na kahit na si Jingo Estrada ay nakulong o kinasuhan ng plunder, si Marcoleta ay hindi natinag. Maski ang ating si Senador Robin Padilla ay kinakasuhan din pero hindi natitinag. Yan po ay integridad. Doon po yan sa totoo. Doon po sa legal at doon po sa para sa mamamayan Pilipino. Hindi po ang bawat senador o ang mga kongresista na nasa lower house ay para maglingkod sa Malacanang doon sa mga ating presidente. Pag ganyan po ang sistema natin, yan po ay tumatalakay lamang sa isang kolonyalismong mentalidad. Sang-ayon, hindi sang-ayon. Nakikita ko na kayo nakikinig, nakatingin kayo sa akin, pero lahat ng sinasabi ko, pagpasok dito, lumalabas dito. Diyan po tayo nalilinlang. Diyan po tayo naloloko. Tapos sasabihin nyo nabudol kayo. Sino po ang nagre-reklamo kayo na nabudol kayo? Dahil hindi kayo nakikinig ng maayos. Itong pagtitipon na to ay hindi lamang bugso ng damdamin. Hindi lamang ito sa karaingan ng anomalya, katiwalian at korupsyon. Ito ay parte na para malaman nyo kung ano ang nilalaman at kung paano nyo mapoprotektahan ang inyong mga sari-sarili o yung mga individual. Kasi kung kayo po sumasangayon sa isang tao na wala kayong tinatawag na pagsala, pagbusisi, pag-uri, pauwi po kayo sa ano? Sa kolonyalismo mentalidad. Sumusunod ka sa isang bagay o personal na ideolohiya ng isang tao. Pag ganyan ang inyong pananaw, ganyan ang inyong sistema sa buhay, wala po kayong ipinagkaiba sa salot ng lipunan. Ano po yung tinutumbok ko ng salot ng lipunan? Ang salot ng lipunan ay ang mga makakaliwa at ang teroristang grupong CPP-NPA. Nilalaso ng inyong kaisipan para papaniwalain kayo ay tama, pero kayo ay nasa maling kalagayan. Mga kaibigan na hindi ko man kakilalang lubusan, ang pagtitipon nito ay isang sagrado dahil ito ay nakalagay at nataon sa panahon ng araw ng kalayaan. May tanong lamang po ako, naniniwala ba kayo na sa araw na ito at sa mga lumipas na panahon nang idineklara ang araw ng kalayaan, tayo po ba ay malaya? Malaya po ba tayo? Marami kayo, pero disagree po ako na yes. Hindi po tayo malaya. Ang tingnan ninyo, kung malaya tayo, walang pagpigil, walang pagdadlang, walang pagsuri sa ating karapatan kalayaan. Nakikita nyo kung ano yung may mga bakal na may pinturang kulay blue. Anong tawag dyan? Ang tawag dyan ay ang pagkitil sa demokrasya. Pagkitil sa demokrasya. Pag sinabi niyong demokrasya, ang karapatan mo at kalayaan mo ay sinisikil, sinusupil, hinahadlangan, tinututulan. Para ikaw ay malaya at may karapatang magpahayag, magsalita. At ang mga bagay na gusto mong ipaalam sa madla, at ito ay makakakaroon ng kamalayan. Ano yung kamalayan? Magkakaroon ng kamalayan sa bawat yan. Magkakaroon tayo ng kaalaman. Kapag nagkaroon tayo ng kaalaman at ayaw na ayaw yan ng administrasyon ni BBM.
Dahil matututo tayong tumutol, matututo tayong tumahak sa integridad o yung katotohanan na nangyayari sa ating lipunan. Hindi po tayo maniniwala doon sa hindi bagay natin nakikita at doon po tayo ay papaling sa isang prinsipyo maglalagay sa atin sa tinatawag nating budol. Nabubudol po tayo. Nabudol po tayo ng 2022. Sana po ay hindi na po maulit. At ito ay hindi na paulit-ulit. Mga kababayan, huwag po nating gawing ang pagtitipon na to ay isa lamang meet up o meeting up. Ang halaga ng pagtitipon na ito ay pagbabahagi kung ano ang nangyayari sa ating lipunang ginagalawan na kung bakit tayo minamanipula ng takot. Una-una, kapag nagpahayag ka, nagsalita ka dito sa lansangan na kung saan ang laban ng isang revolusyonaryong diplomatiko at tulad ng ginagawa natin ito. Ito po ay revolusyonaryong diplomatiko. Bakit? Ito po ay bahagi na tayo ay the vanguard of democracy. Tayo ang tagapagsulong ng demokrasya. Tayo ang nagbibigay buhay sa gobyerno kasi tayo ang gobyerno. At ang administrasyon ay siya ang pamahalaan ni Bongbong Marcos. Kung tayo po ay palaging nabubudol dahil hindi tayo nagkakaroon ng kamalayan, mauulit at mauulit yung manipulasyon at ang manipulasyon na yun ay may kaukulan ng ating kaisipan ay magiging kurap. Hindi lamang po sa lapit o hindi lamang po yung mga bagay na maging ang ating kaisipan ay kanilang makukurap. Ibig sabihin yung makukurap, mapangihimasukan, mamamanipula kayo, maiinganyo kayo. Dahil ang akala ninyo, base sa prinsipyo, sa paninindigang prinsipyo ninyo, ito yung totoo, pero yan ay hindi. Huwag po natin kalilimutan na yung mga taong nagsasakripisyo rito na naiiwan na umulan umaraw, lamigin lamukin, tapusin ang pagkain, maski yung tubig pinagsasaluhan, buti na lang hindi sila naghahalikan sa botelya. Mahirap po ang pagkikipaglaban kung tutusin. Pero kung ang bawat isa po sa atin ay mayroong dedikasyon, may determinasyon, dahil yan po ang ating hanganin. Ang layunin natin ay baguhin ang sistema na ayaw natin. Dahil ano po, tayo po ay the vanguard of the democracy. Ibig sabihin, tagapagsulong po tayo ng demokrasya. At tinututulan natin ang ano? Ano ang tinututulan natin? Ang patayin ang demokrasya nitong ano? Pamahalaan. Hindi po tayo pumapatay ng demokrasya. Tayo po ang tagapagsulong ng demokrasya. Palagi nyo pong nilalagayan sa inyong mga isipan. Ang pumapatay ng demokrasya ay ang pamahalaan. Sa anong pamamaraan? Kinikitil ang ating karapatan kalayaan. Gusto ko rin lagi nyo titingnan yung mga razor wire at yung steel barb na yan na nakahalang sa ating daanan. So, huwag po natin itong sayangin na pagtitipon na kung maaari yung mga nasa tahanan o yung nandito sa malapit na lugar o kung saan man tayong lubalo, ang pagkakaisa o ang pagtitipon-tipon sa iisang lugar at yan ay bumubuo ng isang namakmak o napakaraming mamamayang Pilipino. Nagsumisimbolo ito sa supremasiya o supremacy of civilian authority. Tayo po ang nakakapagbigay buhay. Tayo po ang gumagawa ng mga batas. Sila po lamang ay nakikinig sa atin kung ano yung nararapat na gusto nating maging batas. Kaya po tayo ay umaangal, humahadlang, tumututol dahil hindi akma yung mga batas na ginagawa. Sila po ay binabaluktot nila ang mga batas. Kapag binabaluktot ang batas,
tayo po ay hindi nakapangyayari. Tayo po ay nahihintakutan. Ano yung po nahihintakutan? Nagkakaroon tayo ng agam-agam sa ating mga sarili. Na kahit alam mong totoo, gagawin mo, iyuyuko mo na lang dahil ayaw mong mapahamak. Hindi po kapahamakan yung ikaw ay sumalungat, tumutol sa maling sistema ng pamahalang ito. Ang pamahalaan po ay hindi perpekto. At ang kalipunan o ang sangkap ng kabuuan ng mamayang Pilipino ang siyang nagtatama sa mali at katiwalian ng administrasyong ito. Sana po lahat kayo ay makapag-anyaya pa ng inyong mga kaibigan, kakilala, kamag-anak na tayo po ay magkita-kita muli. Buhayin natin ang demokrasya. Bakit ko po pinaulit-ulit na buhayin natin ang demokrasya? Sa anong paraan o sa anong dami po tayo tumatahak? Tayo po ba ay ang banner of democracy o yung tagapagsulong ng demokrasya? Tama po ba? Inaantok na po pala kayo. Ang kailangan po natin ay alab ng puso. Hindi po galit. Ang galit ay nasa tamang panahon o pagkakataon. Pag sinabi yung alab, yan po ay isang makabayang gawa, makabansa, dahil ikaw ay naninirahan dito mismo sa lupain, dito sa bansang Pilipinas. Nakita nyo ang ating watawat na humagawayway sa atin, pero para sa atin, isa lamang material yan. Nagkakamali kayo. Kung wala kang watawat, wala kang pundasyon. Pag wala kang pundasyon, wala tayong batas. So, magiging lawless tayo. So, gusto nyo bang mangyari na maibalik muli yung martial law? Gusto nyo bang maibalik muli ang martial law? Alam nyo, pag bumalik ang martial law, wala na po tayo demokrasya niyan. Wala na po kayong karapatan, kalayaan, dahil ano po ang mangyayari niyan? Susunod at susunod ka po, dahil ito ay batas militar. Dahil ang kanilang paniniwala sila ang tama, at tayong mga mamayang Pilipino ay mali sa ating mga ginagawa. Kapag ganyan po ang ating paninindigan, na hindi tayo nagkakaisa at wala tayong pagkakaroon ng isang determinasyon o motibasyon na solido, mananatili tayo hanggang dito nagsasalita na lang na nagsasalita na para ipaunawa sa inyo ang katotohanan. Ang mangyayari po sa atin ito ay para lamang po tayong nanonood ng isang pelikula sa puting tabing. Pagmasdan po ninyo ang ating watawat, may 3 klase ng kulay, may 3 bituin, may 8 sinag ng araw. Sumasagisag po yan at tinatawag na isang paninindigan na may integridad. Dahil ang mga bago na buo ang watawat, bago tayo nakalaya sa iba't ibang klase ng pananako, nagsakripisyo ang ating mga ninuno ng kanilang mga buhay para tayo ay makalaya. Ngunit hindi lubusang malaya dahil ang ating konstitusyon o ang ating pundasyon ay hango sa dayuhang mananako. Sila ang nagbigay sa atin ng modelong konstitusyon na kung tawagin natin ay ang from the beginning pa lang, yung Jones Law. Then the second is 1935 Commonwealth Constitution.
hanggang ngayon 1987 Constitution, ganun pa rin ang sistema na sinusunod natin. Na kahit may karapatan ka, kapag ang isang administrasyon o ang namumuno ay hindi ka binibigyan ng pagkilala o ibig sabihin ng pagkilala o yung iyong karapatan mo at yung kalayaan mo ay hindi binibigyang halaga, ang lahat ng iyong iniklaim o yung pagtutol mo sa maling sistema ay mauuwi ito saan? Saan mauuwi? Alam ko na inaantok kayo sa pananalita ko dahil medyo mababa ang adrenaline. Kasi kung bibigyan ko kayo ng galit, wala kayong maiintindihan. Pero nagkawali rin pa rin ako. Pero sa bagay, bakit natin tinututulan ang mga katiwalian, anomalya at korupsyon? Ito ba ay para sa atin o para sa administrasyon? Para sa atin o para sa administrasyon? Para sa atin o para sa administrasyon? Para sa atin! Para sa atin, sana ang pagtutol o ang pagbabago ng mga sistemang ito ay gusto nyo o gusto maari bang inganyohin nyo ang inyong mga kamag-anakan, yung mga kaaway nyo na mga marites din lamang na makiisa dito sa panawagang sagradong pagtitipon. May isang katanong, gusto ko lang marinig ang bagsak na to. Duterte! 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 Mabilis ha? Duterte! 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 Salamat po mga kaibigan. So gusto ko lamang uling ungkatin at ipaalala sa inyo. Gusto nyo bang magkaroon tayo ng isang good governance? Gusto nyo po bang magkaroon tayo ng isa pang muling Duterte na para tumayo bilang ating pinuno? Kung yan ang inyong mga kagustuhan o kahilingan base sa inyong mga kaisipan at inyong saloobin, sana mahikayat ninyo ang inyong mga kakilala, kamag-anak, kaibigan, whatsoever na makiisa sa pagtitipon na ito. Mayroon lang po akong kapuntuhan bago ako magtapos. Ang isang Pangulo at gusto nating isulong na maging Pangulo si Inday Sara. Pero ang problema, huwag po nating itutulak sa bangin ang isang mabuting pinuno. Kung ilalagay sa pingit ng alanganin, pag nagkataon at yan ay pinabayaan natin at gusto nyo lamang makilala. Diretsahan po akong tao at hindi po ako politiko. Huwag po natin gagamitin ang Duterte kung personal interest po yan. Kaya ko po kayo tinuturuan na magkaiba ang dalawang klaseng paninindigan, ang integridad at ang prinsipyo, para gusto ko lamang masala ninyo, mabusisi, mauri yung mga politiko na gustong gamitin ang Duterte legacy. Kung gusto nyo magkaroon tayo ng isang Duterte muli, pangalagaan, protektahan natin si Sara. So sana yung aking panawagan, magkaroon ito ng isang magandang larawan sa inyong mga kaispan. Salamat po.
maraming salamat po Kuya Cecilio De Paz.